Fuga. Gagamitin nga ba ni Yuji ang Black Box at gagamitin din ba niya ang Fire Arrow ni Sukuna? At ang pinakamalaking question, kanino nga bang curse technique ang Black Box? Ang dahil na rin sa hindi ginagamit ni Sukuna ang kanyang Fire Arrow at ang kanyang sikretong teknik na ito na Black Box ay maraming nagsasabing hindi niya talaga to curse technique kaya hindi niya to magamit sa laban. At ang natatanging mga pagkakataon lamang na naggamit niya yon ay nang nasa loob pa siya ng katawan ni Yuji Itadori as a final blow laban kay Mahoraga at kay Jogo. Kaya naman marami ang nagsasabi na hindi talaga ito curse technique ni Sukuna at ito ang init curse technique ni Yuji na nagawa lamang gamitin ni Sukuna nang nasa katawan pa siya nito. Subalit as of the latest chapter na ang chapter 258 ay nakita natin sa pinakahuling panel na ginamit niya na nga ang kanyang furnace open habang inilalaunch ang kanyang fire element. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin kung kanino talaga ang Black Box at ang dalawang paraan para magamit ni Yuji ang Black Box na to. Bago ang lahat, ano nga ba ang Black Box? As of now, hanggang ngayon hindi pa rin na-i-explain kung ano talaga ang Black Box ni Sukuna. Ang natatanging alam lamang natin dito ay tuwing babanggitin niya ang salitang Fuga ay lumalabas ang kanyang fire element kasama na ang kanyang atake na Fire Arrow. Isang atake na may napakalakas na output na nagawa pang ma-overpower maging ang cursed spirit na disaster level na si Jogo at ang perfect adaptation ni Mahoraga. Maging sa mga disaster cursed spirit ay isang napakalaking misteryo kung bakit merong fire element itong si Sukuna na dahilan kung bakit nagtaka nga si Jogo matapos siyang hamunin ni Sukuna sa isang firepower battle. Meron din kumakalat at napakasikat na teorya na ang curse technique talaga nitong si Sukuna ay ang pagluluto or ang cooking. Cooking dahil ang kanyang curse technique ay meron ng abilidad na mag-slice at mag-cut ng mga bagay-bagay at pinangalawahan pa ito ng kanyang fire element na pwedeng gamitin sa pagluluto. Mas lalo pa nating mapapatibay ang teoryang ito matapos banggitin ni Sukuna ang katagang furnace open sa latest chapter ng manga na para bang talagang nagpo-proceed itong si Sukuna sa mga steps ng kung paano niya lulutuin ang kanyang kalaban. Palagi ding nababanggit ni Sukuna kung gaano niya kahilig kumain ng tao at ng mga sorcerer na para bang talagang isa itong hint at ginawa lamang ang kanyang curse technique para isatisfy ang kanyang mga kagustuhan. Meron tayong ginawang previous video sa kung paano nagwo-work ang Black Box nitong si Sukuna na tinatawag nating technique bending. Pero sa video na ito ay mas lilinawin pa natin ang tungkol sa in-depth na explanation ng Black Box. Alam naman natin na ang curse technique ni Sukuna ay tinatawag niyang Malevolent Shrine at kilalang kilala ito sa kanyang slashing attacks na may dalawang types na ang cleave at dismantle. Subalit what if I tell you guys na hindi talaga slashing attacks ang pinaka-fundamental ng technique na yon? Way back nang nangyaring laban sa Shibuya matapos tapusin at paslangin nitong si Sukuna si Mahoraga, nakita naman natin na gumamit siya ng kanyang domain expansion at dahil dito, nagsimula ang walang humpay na slashes sa loob ng range nito. Pero ang hindi napansin ng nakararami, nagamit agad ni Sukuna ang kanyang pangalawang curse technique niya na ang Black Box at ang Fire Arrow matapos niyang gumamit ng Malevolent Shrine. Na isang bagay na hindi tama dahil bago magamit ng isang sorcerer ang kanyang curse technique ay kailangan niyang mag-intay ng tamang panahon para ma-replenish ito matapos niyang gumamit ng isang domain expansion. Ang konsepto na ito ay napatunayan ng napakadaming beses na hindi lamang sa duelo ni Sukuna at ni Gojo kung hindi maging sa nangyaring 3-way domain expansion sa loob ng Sendai Colony na kung saan napilitan silang maglaban-laban without using their curse technique dahil nga inaantay pa nila itong mag-replenish. And oo, pwedeng maging isang napakalaking exception ni Sukuna pero I think not dahil maging si Sukuna ay nag-a-abide pa rin naman sa mga konseptong ito tulad ng mga konsepto ng Binding Vow. Kaya paano kung ang pagbanggit ni Sukuna ng Fuga or ang pag-open niya ng Black Box ay ang senyales na pinapalitan niya ang nature ng kanyang curse technique or ang pagpapalit ng element nito? Dahil kung papansinin natin ang pagpaslang ni Sukuna kay Mahoraga sa Shibuya, ang range kung saan nakaabot ang kanyang slashing attacks due to the Malevolent Shrine ay ang range din na inabot ng apoy ng kanyang Fire Arrow na maaring ang kanyang slashing attacks ay nag-turn lamang into fire. Kung tatanggapin din natin ang teoryang ito, magmamatch ito dahil hindi na kailangan gumamit ng curse technique ni Sukuna dahil para ding ito ang kanyang domain expansion na binago niya lamang ang element. Now what if I tell you guys na ang Malevolent Shrine ay merong 4 na elements na ang fire, wind, earth at water. Na currently ang nakikita pa lang natin ay ang wind, ang fire at ang water. Ang fire na nagpe-pertain sa kanyang Fire Arrow at ang kanyang fire element, ang water na nakita natin ginamit niya laban kay Gojo nang mangyayari ang kanilang duelo na way back din ay sinabi niya pang pwedeng dahil lamang sa pamamagitan ng paggamit ng water mula sa Max Elephant.
Subalit nakita naman natin way back in the previous chapter at maging sa animated part ng series na hindi kayang incorporate at hindi kayang gamitin ni Megumi ang abilidad ng kanyang mga Shikigami unless isamon or i-deploy niya ito sa laban. Ngayon pwede kayong magtaka, saan naman ginamit na Sukuna ang wind element? Ang wind element ay pwedeng ituring natin na ang kanyang slashing attacks. Dahil unang-una sa lahat, hindi ito nakikita pero nakaka-damage ito ng mga kalaban. Tulad ng hangin, hindi nakikita pero dumadampi at dumalapat sa katawan. There is also this panel na kung saan ay bago ipakain ni Jogo ang natitirang 10 fingers ni Sukuna sa Shibuya ay nakita nating may iba-iba talagang mga naka-engrave na elements sa mga fingers na yon. Pero we will leave it at that for now dahil magiging mas napakahabang pag-uusapan pa yon kung tatalakayin natin yon sa video na to. At oo, tama kayo guys, dahil doon pwede nating ituring na avatar itong si Sukuna, pero paano nga ba magagamit ni Yuji ang kanyang black box at ang fire arrow? Unang-una sa lahat, kung init curse technique ni Sukuna ang paggamit ng black box na yun or ang malevolent shrine nga mismo na may 4 na elements, hindi imposibleng magamit din yun ni Yuji Itadori dahil hawak-hawak na din nga niya ngayon ang malevolent shrine, subalit as of now ang nagagawa pa lang niya ay ang slashing attacks. Kung tama nga na ang malevolent shrine ay nag-i-include at nag-e-encompass ng 4 na elements at ng 4 na iba't ibang attributes, at some point matapos ang ilan pang sumunod na awakening ay maa-awaken din yun ni Yuji. At kung hindi naman yun ang case, nang dahil na nga sa nabanggit sa latest chapter na kapag ginamit ng isang sorcerer ang kanyang curse technique sa ibang vessel, tulad na lamang ng sinabi ni Kusakabe na may tsansa at may kakayahan ngayon si Yuji na gumamit ng isang extremely rare na special grade curse technique nang dahil sa ginamit yon ni Sukuna sa loob ng kanyang katawan, na dahilan din kung bakit nga ginawa pa nila ang soul swap training para ma-engrave sa katawan ni Yuji ang napakalakas at ang napaka-masterful na pag-manipulate ng cursed energy ni Kusakabe kasama na ang kanyang new shadow style ng simple domain. Hindi na rin malabo na kahit na hindi talaga innate curse technique ni Yuji ang paggamit ng fire arrow ay magamit niya pa rin yun dahil nga nang mangyari ang laban sa Shibuya na ginamit nitong si Sukuna hindi lamang isang beses, kung hindi 2 beses ang fire arrow laban kay Jogo at kay Mahoraga ay nasa katawan siya ni Yuji. Kaya tulad ng pag-adapt ni Yuji sa ilan pang mga curse technique na na-engrave at natandaan ng kanyang katawan, hindi malabong matandaan din ni Yuji ang ginawang pag-open ni Sukuna ng black box at ang paggamit niya ng fire arrow. This will surely happen at some point, especially dahil nga inilatag na ni Gege Akutami ang bawat detalye na maghahantong sa puntong yon. The only thing we can do ay ang magantay na sabihin na ni Yuji ang salitang fuga. Then maybe we can get to finally see ang isang clash sa gitna ng 2 fire arrow. Pero tulad nga ng kanyang shrine technique, pwedeng ang magiging fire arrow nitong si Yuji ay maiiba kumpara sa fire arrow nitong si Sukuna nang dahil nga sa nagmanifest ito in different eras at nagkakaroon sila ng different representations. But what do you guys think? Be sure to put that in the comment section below kung may iba pa kayong ideas regarding this matter. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button at huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page dahil doon natin i-upload ang announcements, events at kung ano-ano pang mga bagay na magte-take place sa ating community. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.